gaano ka importante yung role naman ng ng resources? Kunwari, ilang kayong kandidato sa pagkasenador na nandun sa laylayan o nasa Mm. dulo ng Magic 12. Gaano ka importante yung resources? Yung pwede mong ibuhos na pera sa ground? Paano ba pinapagana yung salapi dyan sa ground dito sa final stretch? Kunwari, marami kayong nagigit-gitan para dun sa final slots. Siyempre, mag-get out and vote ka na, di ba? Yan na yung resources mo dapat. Nagbababa ka na ng resources. Ano ba yung maitutulong mo dun sa kinakausap mo? Kasi ang importante ngayon is yung sample ballot. Di ba? Mm. Actually, part dung habang papalapit ng papalapit to E-Day, to election day, ano na yan, nagsisilipan na yan ng sample ballot. Kasi yun yung evidence mo na, uy, tumutuo, nandun ako sa listahan niya, sa distrito niya, sa town niya, 'di ba? Nakakuha ng sample ballot kasi syempre ipapamigay na nila 'yon. Mm. So, mag-iisip ka ng paraan, ano ba yung offer mo, 'di ba? Kasi yung iba naman, syempre, politics is always horse trading, 'di ba? Mm. So, pwedeng future promise, pwede namang resources ngayon ang usapan ninyo. Pero, yun, dun tayo nagkakatalo. Dun talaga sa sample ballot. Okay. Eto, nabanggit mo, attorney, yung yung sample ballots. Usually, kailan ba nilalabas yan at ilang versions during the final stretch? Very good question. Kasi syempre, kung ikaw yung medyo pilyo at marami kang ano, 'di ba? Mahirap yung namamangka sa dalawang ilog. Minsan Puwedeng may 3. namamangka sa 3, sa 4. So ang ginagawa nila, tama yun, nagre-release sila ng mga versions. Ang pinaka-importante really is the one na ilalabas na at the nth hour, 'di ba? Kasi siguro marami yun dun sa mga viewers mo 'pag bumoboto sila, hindi naman nila pinapansin yung sample ballot. 'Di Yeah. ba? May certain demographic 'yan kasi tayo may dala tayong sariling listahan. So yung sample ballot very important. Baka sa atin, saka sa mga nanonood sa iyo, hindi masyadong importante yung sample ballot. Pero meron na kasing mga pag-aaral na merong findings from a study from 2017. Share ko sa iyo pag nahanap ko yung buong deck, no, hinahanap ko lang kasi na ang botanteng Pilipino may dalawang konsiderasyon. Magkahiwalay yung pagsukat nila sa lokal at magkahiwalay yung pagsukat nila sa national. Mm. Ang boto sa lokal is what we call the negotiated vote. Negotiated because as a family, pinag-uusapan nyo yan. Sino bang iboboto nating barangay captain, sinong mayor. So, kumbaga, I'll use the word, inaareglo yan within the family. Bakit? Mm. Kasi yung mga local officials, kilala nila talaga directly yung constituents nila. Alam na, a good politician, a good mayor will know sino ang nakatira sa kalyeng yan. Ilan ang Mm. botante ko dyan. Pag magaling ka, lalo pag district ka, congressman ka, alam mo lahat yan, mga sulok-sulok ng distrito mo. Kasi meron kang makinarya going down to the level of street leaders. Mm. 'Di ba? So, ganun ka-granular ang usapan sa lokal. So, ang reasoning ng pamilya is usually, dapat isang boto tayo. Kasi kilala nila tayo. So, pag alam ni Mayor na botante nila tayo, mas madali tayong makaka-access ng public services, 'di ba? Pag kailangan mo ng tulong sa Pero, ospital. sorry pero Mhm. malalaman ba nung kandidato kung binoto siya ng pamilya? Oo, dapat. Kasi magbibilang yan eh. Magbibilang yan. Saka yung mga watchers, di ba, sa presinto, parehong may watchers yan. So, Mm. pag pumasok ka, alam na ng watcher, ng kandidato na, ay, ito si Isguera, hindi amin to. Diba? Ito si ganito to. Talagang politics is counting. Diba? Mm. So, ganun ka-granular. So, yung mga street leaders nila, yan ang nagre-report. Kung 20 ang bahay sa kalye namin, si Pamilya A ay kay Candidate B. Alam nila yan. Kasi yan ang lagi nilang kinakausap. 'Di ba? Yan ang lagi nilang kinukumbinse. Yan yung binibigyan nila na magsabit ka ng poster sa gate mo. So, alam Mm. nila yan. They know their voters very well. Dapat, kung magaling ang kandidato. Ngayon,
Pagdating naman sa national, ang attitude ng Filipino voter is, that vote is mine. Nobody can dictate that to me. Unlike in local, pwedeng sabihin ng tatay ko na, anak, boboto natin si ganito para solid tayo, para may access tayo sa barangay. Yan, nane-negotiate yan. Pero pagdating sa national, most Filipino voters feel na that belongs to them. Walang ibang pwedeng makialam nun. Kaya nakikita mo in presidential and vice presidential elections, normally, merong nagkakaroon ng mga away within families. Na sino ba ang susuportahan natin? And this is, doon muna na natin nakikita yung mga nagsasagutan na sa Facebook, nag-aaway na sa Viber. So, it's because we save the national vote for ourselves. And that is not influenced by, cannot be dictated by families or by other institutions. Which also explains kung bakit yung ibang mga kandidato sa lokal ngayon, pwede kunwari lang, no? Pwedeng anti-Marcos. Tapos ang constituents niya pro-Marcos, pwedeng manalo pa rin siya. Dahil they can make a distinction, di ba? Yes. O kaya kunwari, anti-Duterte sa national scene, pero kahit ang constituents niya marami pro-Duterte, hindi necessarily tatakwil siya. Ganun ba yan? They can differentiate between the two. Persona. Yes. Kasi ano yun parang think of it as kailangan namin yung easy access to the services. So, iba yung konsiderasyon. Diba? Sino ba yung makakapag, saan kami goods? In short, diba? Kanino kami nakasandal na pader? Ang usual consideration. Kasi nangyayari naman talaga na pag natalo yung kandidato mo, identified kang supporter nung kandidatong natalo, syempre yung nanalo, medyo itsapuera ka, diba? That's the reality of politics in the Philippines. Pwedeng mahuli ka sa ayuda, parang ganon. Ay, hindi lang mahuli. Madalas wala ka sa ayuda. Okay. Ito, yung sample ballots nga, no? Ilang versions ba yan usually? At ano yung version yung pinakamahalaga? You're going to get me into trouble, but number ng versions depende sa sa likot or dun sa style kung ilang ilog na mamangka yung kandidato. Depende yun dun sa number ng versions. Pero syempre, yung pinaka-importante, yung may tao, minsan may hayop, bago na pala yung nasaan. Minsan may tao, minsan tatlo, minsan hayop yung minsan may bird, ganyan. Minsan may nature. Yun yung Oo, minsan. Hindi ko memorize yung mga bago, pero yung ganyan. Minsan tao, minsan hayop. Yun ang pinaka-importante sa kanila. Doon sa mga hindi nakakagets, pera yung pinag-uusapan. Okay. Hindi, per example, yung sample ballot ba Huwag yung gagawin yun, ha? Huwag yung gagawin yun. Yun lang. Hindi ko ini-encourage yung ganong behavior. No. Good luck. Good luck lang sa atin. Yun lang masasabi ko. Good luck. Ito, example, yung sample ballots ba, usually, yung pinakahuli niyan, on the eve of the election? Yung rollout? Oo, merong in the eve. Minsan, yung iba pag na-late, kasi mahirap mag-print ng sample ballots, ha? Actually, ngayon, nagsisimula na yung printing talaga ng mga sample ballots. And sample ballots, the real ones at least, are closely guarded secrets by campaign teams. So, kasi syempre, lalo kung may ginagawa kang medyo, 'di ba, pamamangka, hindi mo dapat ilabas yung yung totoo. Kasi baka magkatawagan pa So, very closely guarded secrets yan. Minsan talagang it's reserved, yung nakakakita niyan is reserved for the closest circles of candidates, either families lang, minsan talagang may tiwala lang. Kasi kung national candidate ka, isa yan sa mga pinagkakaabalahan ng team mo. Sine-check nyo kasi, 'di ba? Pag sinabi ni governor ganito na nandun ka sa sample ballot niya, ang team mo is maghahanap ng proof na totoo nga ba. Kasi minsan, 'di ba? Minsan papadalang ka pero charot version pala yung binigay sa'yo. Nangyayari yan. Para ma-satisfy yan, ha? Oo, yan nandito ka nandito ka sa listahang to, tumahimik ka na, wag mo na akong kulitin. Pero sa totoo, yung mga team nun, nagpapakalat na yun nung mga yung mga aling nena nasasakay sa jeep, tatambay sa sari-sari store.
Yan. Meron ng mga ganyan. Okay. Dito ba sa stage ng ng campaign, no? Basically 12 days to go. Nandito na ba yung laglagan? Kunwari lang, kunwari lang. Hindi ko sinasabing gagawin to, no? Hindi na malabong gawin to eh. Kunwari lang again sa mga viewers natin hypothetical. Kunwari, si BBM, merong gustong ilaglag na miyembro ng kanyang senatorial slate. Ngayon na ba dapat gawin yon or wag muna? Siyempre, hindi naman niya ni-announce. No? Again, hypothetical. Wala naman sigurong ilalaglag. Okay? So, ginagawa na ba ngayon yan or later pa? Oo, panahon na ng laglagan ngayon. Siyempre, malaki yung Pilipinas. Hindi naman lahat ng importanteng dapat makakuha ng mensahe, matatawagan ng isang tao agad. So, as early as now, meron ng mga ganyang communications. Meron ng daglag mo si ganito, ayaw ko si ganito, o ikaw bahala ka na dyan. Diba? Sino bang kursunada mo? So, even traditionally, yung mga nagpapatakbo ng full slate, while publicly, they may say na vote straight, diba? Yung vote straight na yan, parang napaka-gas-gas. Wala namang nangyayaring ganyan. Kasi syempre, naiintindihan din nila na yung kausap nila at the local level also have relationships to With other take care candidates. of. Yes, oo naman. Kaya, I think recently, diba, may mga usapan na, bakit inintroduce si ganyan? Bakit si ganyan? The reality is, politicians have relationships outside of parties, of political parties. Diba? Hindi lang, most of it, hindi natin nakikita.